So magandang araw po mga kabaro at dahil po tayo ngayon sa opisina ng isa sa mga cinemas ng Fisher Mall dito po sa Quezon City at ngayong araw ay nagkaroon po ng contract signing ang Philippine Rollball Federation at ang Fisher Mall Roller Disco para dito sa of course long-term partnership na rin for the national teams and of course sa pag-conduct nga ng tryouts para sa ating national teams which is starting this Saturday. And to know more about this partnership agreement na napagkasunduan na yung araw, with me today is Sir Tony Ortega, the president of Rollball Association of the Philippines. Philippine Rollball Association, baka magkamali lang sa pronunciation. Sir, magandang araw at salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. Yes, thank you no na nandito kayo sa isang historic event sa Philippines kasi ito po ay kauna-unahan. Alam niyo po ang rollball sports ay bago sa Pilipinas at kami po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil sa butihing puso ng mga management sa may-ari po ng Fisher Mall, lalo na po kay Miss Shara and Miss Rachel no. Maraming salamat po sa kanila at kami po ay may partnership. We will be promoting the roller disco. We were invited during the grand reopening and we are in collaboration and partnership na maggagawin pong official home court po ang roller disco, Fisher Mall, Malabon and Fisher Mall, Quezon City para sa practice po at training po ng rollball athletes. So yun po, maraming salamat po sa signing agreement po nito for 1 year. Thank you. Okay, mamaya ibibigay ko muna mga tanong para sa iyo pero papakilala ko rin ang iba pa mga membro, si Sir Jason. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ako po si Coach Jason ng Roller Disco po. Okay, kay Miss Shara from Fisher Mall. Hi, good morning everyone. Coach Mayan. Hi, good morning. And Miss Rachel from Fisher Mall. Good morning. And of course, ano pangalan mo ulit? Joel. Coach Joel, pakilala ko muna. Joel po ng roller disco rin po. Okay. Alright. So, thank you so much to the five of you for joining us dito sa Sports Corner PH. I know it's been a fruitful signing of agreement between the both parties na makakatulong na malaki upang mapalakas pa lalo ang rollball. Can you tell us more kung paano niyo nakumbinse si Fisher Mall na sumuporta nga para dito sa magandang adikay na of course suportaan at palaguin nga yung rollball dito sa Pilipinas. Si Tony muna and of course si Mama Shara. Yes. Kaya nga nang nabanggit ko kanina, we were invited during the grand reopening ng roller disco by no less than Mr. Del Rosario, no? And nagkausap po kami doon and through Miss Shara who facilitated this agreement na magkatulungan because excited din po si Mr. Del Rosario na makasama sa isang pioneering sports. And kami naman nagpapasalamat kasi po kami ay bagong sport at kailangan po namin ng lahat ng tulong. And with this arrangement, napakalaking bagay po para sa aming grupo. At kami talaga yung nagpapasalamat. Sana ay humaba pa ang aming partnership. Okay, Miss Shara, gaano ba sabihin natin ka-momental itong partnership ninyo between Roller Disco, Fisher Ball, and of course si Philippine Rollball Association para gamitin itong mga venues na yun sa Quezon City at Malabon para maging tryout venue, training venue, and of course official na training grounds ng ating national team. Our president kasi is very supportive when it comes to sports talaga. That's why when he met Sir Tony, he's very excited when he mentioned the collaboration with the Philippine Rollball. And as Roller Disco, we are looking forward for the success of Philippine Rollball with our support. And of course, it will last for about a year. Itong partnership na ito between the both parties. Pero are you looking to extend yung partnership? Dahil of course, inaasahan natin dahil yung Fisher Mall is very much accessible kasi nasa Quezon Avenue ito. Yung isang branch yung nasa Malabon, mas nakakatulong na malaki para doon na lang mag-training yung ating mga players ng rollball. Of course, Roller Disco will be here as long as Philippine Rollball needs us.
Okay, Sir Tony, with regards na sa partnership ng roller disco, sisimulan ito with this coming Saturday dahil magkakaroon kayo ng 4 na sunod na tryouts for the Philippine national team, which is happening on Saturdays of the month of October sa Fisher Mall, Quezon City, and Malabon, and sa Amoranto Covered Court. So, can you tell us more about yung mga details niya nitong upcoming tryouts natin, Sir Tony? Yes, the venues are both for Fisher Mall, Malabon, and Quezon City. Kasi po we want to promote roller disco also at the same time, no? And at the same time, yung pong clientele o yung tumatangkilik sa rollball, gusto namin ma-introduce din sa roller disco. So, ganun po yung collaboration namin. Yun naman pong sa Umuranto ay nauna po kasing arrangement yon, and those who will not be able to wala silang budget for the meantime for the entrance, they can go to Amoranto. Pero we encourage them to go here kasi ito po ang official, itong Fisher Mall, Quezon City, and Malabon. And of course, looking at the tryouts na, inaasar ba natin na malaki ang number ng mga participants doon sa ating 4 na magkakasunod na Sabado na tryouts para sa Philippine Rollerball team, especially ang daming mga roller skaters na interesado nga to try out for the sport. Yes, thank you, natanong mo yan. Ang target po natin, this is the first wave of the tryouts, no? Ang layunin po natin dito ay makabuo tayo ng at least na 4 na team bago dumating ang January to February. Pag nabuo po natin yung 4 na team yon, magkakaroon po ng competition, and from that 4 team, kukunin po natin ang isang strong team na magko-compete naman po sa darating na April, and hopefully kung okay po ang magiging venue ulit dito sa Fisher Mall, dito po gaganapin yon, or kung kailangan po ng mas malaking venue ay New Clark City po, no? So yun po yung plano natin, and hopefully from that competition with Indian national team sometime in April and May, by November we will be preparing for the World Cup. And speaking of New Clark City, kasi yan yung target na venue ng parang exhibition or tune-up tournament with the Indian team. Nakipag-ugnayan ba kayo sa BCDA with regards na sa plano na pag-host dyan sa New Clark City next year? Yes, we will. I used to work with the BCDA, and I was in charge of the athletes village and including the facilities. So I was hoping that my friends from BCDA will allow that. But siyempre, always with partnership with the Fisher Mall and Roller Disco. Okay, expectations para dito sa upcoming tryouts ng Philippine Volleyball team, and ano magiging outcome nito, kasi alam natin marami ang mag-expect na pupunta dito to showcase their best talents na para dito sa volleyball, at hopefully makapasok at mapansin rin ng mga coaches na may alagay nga sa national team. I start with Pastor Tony. Yes, we hope to put up a strong team. No, kahit na bago lang tayo, na pag-aralan po natin sa tulong ng mga coaches na to na kayang-kaya ng Pilipino. Unang-una po, ang Pilipino ay very adaptable, very flexible, very competitive as far as sports. Makita po naman natin sa larangan ng sports tayo nag-excel. Marami tayong championship. So this is a new sports na alam namin na mag-excel kasi tayo po ang kauna-unahan sa Southeast Asia na maglalaro ng rollball. Okay, so si Coach Jason naman muna tayo. Coach Jason, of course, natuwa ka, of course, sa partnership between the both parties. And ano ba ang ina-expect ninyo dito sa upcoming tryouts niya this coming Saturdays of October? Ang ina-expect po namin dito is para makakuha ng panibagong player para sa Rollball Philippines. Para dumami pa yung mga ibang player na mailalaban namin for the upcoming league para dito sa atin lang muna. Then yung mapipili namin ng mga malalakas na player, yun naman yung gagawin namin para ilabas sa ibang bansa. And of course, nag-umpisa na yung roadmap para dito. So, gaano ka ba ka-excited? Dahil of course, makikita at masusubukan natin ng lakas ang ating mga Pinoy rollball players sa international stage openly. Sir Jason? Yes sir, super excited na ako makita lahat ng mga player na mga sasali at yung mga magte-training sa amin. So sana
dumating na kayong lahat this coming Saturday para sa mga susunod na event din na makasama pa kayo sa amin ulit. Okay, ikaw naman, Sir Joel, ano ba yung mga ine-expect ninyo para dito sa upcoming na tryouts? I know you're the coach of roller disco, pero what do we expect coming from you? Dumami pa nga po yung mga makakasali at maititrain namin ng husto na dumami po yung mga player na mga ano. At of course, naniniwala ka ba na of course itong tryouts nito ay parang pagsisimulan na rin ng big boost or impact dito ng Philippine Rollball sa atin, Sir Joel? Opo, kasi nag-ano rin po kami, nag-invite din kami ng mga player na sa iba't ibang lugar para makalaban o makalaro din namin. Okay, kay Ma'am Mayan naman, kasi si Mayan, nakalimutan ko sabihin, congratulations, you were part of the Philippine Endurance Skating Team na nagwagi nga sa Indonesia, you were the coach there. So, Ma'am Mayan, sisingit ko lang konti sa endurance sa skating. What's your thoughts nga pala dun sa tagumpay na nakuha ninyo ng ating mga Pinoy endurance skaters, and of course, it would be definitely a big help na rin para at least makilala at mapalago pa yung roller sports sa ating bansa, Miss Mayan. Unang-una, maraming salamat po sa pag-congratulate sa amin. Nagpapasalamat din ako dun sa team namin, sa mga sumuporta sa amin through any kinds of help and sponsorship sa kagaya din ng Sports Corner PH sa pagpapalaganap ng tagumpay namin. Ang masasabi ko lang po about dun sa amin pong sinalihang competition, masasabi ko na ang mga Filipino talaga ay competitive kapag po binigyan ng chance ang mga Pilipino na lumaban, ginagawa naman natin yung best natin, and ayun nga, unexpected din na nakakuha tayo ng mga medals kagaya ng sa women's and sa men's category, ganun din sa juniors. At inaasahan ko po na magiging magandang inspiration ito sa ating mga kababayan para i-pursue ang roller sports. At kagaya nga noon, mayroon tayong tryout sa rollball. Kung nakayanan natin sa endurance, tingin ko kakayanin din natin sa rollball. Okay, Miss Mayan, do you think kaya ba ng Pilipinas na mag-put up ng isang strong team pagdating nga sa larong rollball, at of course being the General Secretary nga ng Philippine Rollball Association, ina-expect nyo ba na magiging madami ang mga lalaok dyan sa event, considering na of course yung mga roller sports ay sumisikat na yon sa international stage? Yes, ako positive yung ano ko dito, yung outlook ko dito, dahil nga nakakukuha tayo ng mga support kagaya sa Fisher Mall, sa roller disco. Nandyan rin yung president namin, si Sir Tony, na talagang pinupersige talaga na maipush yung rollball. Based on my experience, kapag tumatawag naman ang association ng mga players, lalo na kapag lalaban na talaga, bubuo ng national team, dumarating yung mga competitive natin ng mga roller skater, at inaasahan ko na maraming darating sa mga tryouts na naka-line up ngayong month, and tinatawagan ko lahat ng roller skaters na mag-tryouts kayo dito sa roller disco. Thank you, Miss Mayan. I'll go back din kina Rachel and kay Ma'am Shara. Ma'am Shara, can you tell us more yung suporta ng Fisher Mall, yung inyong group of companies sa Philippine sports? Bukod pa sa rollball, ano ba iba pa mga involvements and achievements ninyo when it comes sa pagsuporta nga sa Philippine sports? Like last time, we're having the tryout of MBPL. I think it's for Manny Pacquiao Basketball League. Maharlika Pilipinas Basketball League of Senator Manny Pacquiao. Yeah. Yun, sinusupport din namin yun. Sa Malabon yun hiniheld. Sa roller disco Malabon din before. And then of course, sabihin natin, you plan to continue the partnerships between sports organizations, sports entities upang mas lalong makaakit ng suporta itong Fisher Mall sa inyong mga programa nila? We are very open for the partnership when it comes to sports. Siguro kailangan lang talaga namin na i-discuss namin na maayos, like kay Philippine Rollball. Kasi gano'n naman pag partnership.
talagang kailangan meron tayong concrete plan to support. Okay, so ang roller disco na nasa third floor ng Fisher Mall and sa fifth floor yata ng sa Malabon, no? Fourth floor. Fourth floor ng Fisher Mall. Ano ba itong roller disco at ano ba pwedeng para sa mga bago niya sa Facebook at YouTube natin, ano yung sabihin natin mga amenities nitong roller disco, and this is a great help na rin para i-boost yung Filipina roller sports industry nga. Yeah. Roller disco is an indoor roller skating. Like, ginawa to na parang nostalgic era. Very nostalgic kasi 80s siya with the 80s songs, lights. And, yun nga, nag-decide yung president namin to put up that roller disco para sa mga family, para magkaroon ng ang bonding indoor kasi after the pandemic, naisip niya na parang delikado laging lumalabas. So, he decided to put up that indoor skating rink. Okay, Miss Rachel, can you tell us more about sa roller disco at saan pwede natin ma-discover yung ating mga Pilipino na matuto nga na mag-roller sports, especially yung roll ball? For rollball. Sa roller disco kasi, sobrang maganda siya lalo na sa mga magta-try out kasi nga po yung sahig namin is engineered wood. So, mas less yung worry, lalo na yung mga first time magro-roller. Opo, tsaka andyan naman yung mga coaches natin para alalay na turuan, lalo na yung mga gustong-gusto talagang sumali ng rollball. And of course, what's your expectations nga pala on the upcoming partnership, a one-year agreement between PRBA and of course yung Fisher Mall Roller Disco? Ano yung mga expectations niyo po? Nag-expect kami syempre ng mas maraming mag-try out at sobrang excited din naman kami sa success ng rollball po. Okay, balik tayo kay Sir Tony. Gaano ka-busy ngayon ang PRBA? Ano pa ibang activities bukod pa sa upcoming tryouts? I know meron kayong parang pinacilitate na partnership na rin between the PRBA and the Indian counterparts at ang mismong founder ng rollball pumunta sa Pilipinas para sumaksi sa pagpirma nga ng kontrata, sir. Yes, at the same time kasi na dinidevelop natin ang athletes o yung players ng rollball, we have plans in cooperation with the International Rollball Federation. This was presented by the inventor of this sport, si no less than Radyo Badabe. And nandito nga siya, we signed an agreement. We will be holding a virtual seminar this November, and on January, pupunta siya dito para mag-train ng 4 sessions ng mga coaches, players, and officials. So, naghahanap pa kami ng venue, and kahapon ay tinuro po ako ni Miss Rachel, and pinag-iisipan namin kung yun ang magiging venue, but we will be looking for sponsors. So, nananawagan din po kami sa mga private companies to sponsor us and also to LGUs to come and join us kasi this is a pioneering sport, and we would like to collaborate with you. Together, we can do better in rollball. And of course, malaki rin ang inaitulong din ng media kagaya namin. And of course, yung pagtanggap nyo sa pintuan ng iba't ibang mga media outfits para ipakilala ng sports. Like for example, pinayaya ko kayo na mag-guest sa Top Susapang Sports and of course sa programa ninyo sa DCME. So, Yes. it will be a big boost talaga yung media mileage para dito sa sport na ito. Yes, totoo yan. Nagpapasalamat kami. Unang-una, sa host na to, si Mr. Gab Pereras. Kung hindi ko po siya nakakilala, at least pandemic, pre-pandemic, after pandemic kami nagkakilala. And Dahil sa may Don Antonio, syempre, sa isang parang wings restaurant na nagkasama tayo. Korean restaurant. Oo. Yes, so marami po salamat sa mga kaibigan namin sa media, and hindi po namin magagawa ang mga ginagawa namin kung wala po yung tulong ninyo. And at the same time with the partnership with the Roller Disco, dalawa na po kami na magpo-promote natin itong rollball. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana continue to support us in every way that you can. And of course, bukod pa rito, ano pa ang iba pa mga activities na nakaline up para sa PRBA na nakalimutan nating i-mention sa interview natin? So far yun nga po, there will be a virtual seminar and then a face-to-face seminar on January, and then a mini tournament sometime in February, then invitational sport competition sometime in April with Indian team,
and hopefully makabuo na kami ng national team by June and mag-practice in preparation for the World Cup this coming November 2025. Hindi pa ho alam ang venue. It's either Dubai, Egypt, or Qatar. So parang punong-puno na yung schedule niya para dito sa Philippine Rollball team. Pero meron tayong World Cup. We supposed to send a team, kaso nga lang hindi na tuloy. Of course, may mga dahilan na kailangan intindihin natin. Pero are you looking at sending a strong team para dito sa World Cup ng Rollball hopefully soon? Yes, we are. That is the intention. Actually, the last time in 2022, we almost sent a delegate. Ang naging problema ng karamihan ng players ay yung passport. So, having a lesson learned, lahat po ng pipiliin namin dapat ay passport ready. At we will be needing sponsors. Siyempre, mahal po ang ticket, but sponsors will take care of that. And hopefully, kasama namin madadala ang roller disco pagpunta namin sa World Cup. Of course, at aabangan natin yan. Of course, kahit medyo alanganin din ako pumunta ng abroad para dito sa event kasi hindi ako pwedeng iwanan ng mama ko. At least susuportahan nyo pa rin ang rollball dahil of course, it will be a great addition niya sa iba't ibang sports na papakilala natin. And Sports Scholar PH is there to always support all those sports na hindi nating binabalita sa ibang mga media. Pero mayroon potential talaga para dito sa sport na ito. So finally, final question na lang kayo kay Sir Tony. Looking at this rollball landscape dito sa Pilipinas, are we expect in the coming years na mas lalong mag-boom palalo ang sport na ito? Considering na ito na isa sa mga fast rising roller sports sa ating mundo, nagsimula sa India at of course kayo yung sa Southeast Asia isa sa mga pioneers nito. So ina-expect mo ba na mas lolobo pa ang mga susuporta at magta-try out na sa rollball in the coming years? Yes, we expect that much. And sa katunayan po niyan ay meron ito po yung mga binanggit namin, yan po yung mga short-term plan po namin. Meron pa ho kaming long-term at may gaganapin po kaming strat planning po ng PRBA. Ito pong darating na November. Then strat planning din po kami ng yung mother company, yung Ace Gen, sometime in February next year. And all these strat plannings are aimed to have a longer term plan. Sabi nga ni Ms. Rachel kanina, kailangan mayroong concrete action plan. Otherwise, hindi natin mapupusto to. Ito pong memorandum agreement, hindi naman po ito overnight. Matagal po kami nagpalitan ng ng detalye po nito kasi ganun po talaga. Kailangan po masusing pag-aralan ang mga bagay-bagay. So, yun po. Okay, so sa bilang pagtatapos na ng interview, can you have the final message for our guest po natin? Lalo na at of course invitation para dito sa upcoming tryouts starting October 12. Yes. Diyan po sa Fisher Mall, Quezon City, Fisher Mall, Malabon. Simulan natin kay Coach Jason. Yes po. Ini-invite po namin lahat ng mga estudyante, mga naglalaro ng rollball ngayon at saka yung mga gustong maglaro at yung mga gusto pang matuto, pumunta lang kayo dito sa Roller Disco QC and Malabon para ma-boost pa namin yung talent nyo. Ayun po. Maraming salamat Coach Jason. Coach Joel! Punta lang po kayo dito. Nakahanda po kami magturo anytime. Pasasalamat din. Maraming salamat din po sa Philippine Rollball at saka sa Roller Disco kasi sila po yung sponsor namin. Okay, Miss Rachel from Fisher Mall. Punta po kayo sa Roller Disco. Mag-abang lang po kayo sa mga social media namin, ni Rollball and ni Roller Disco para sa schedule. Thank you so much, Miss Rachel. Miss Shara from Fisher Mall. Hi, sa gusto mga mag-try out, try na natin si Philippine Rollball dito sa Roller Disco. And let's try to support the Philippine team. Thank you so much, Miss Maya, ng iyong pasasalamat and invitation, both rollball and endurance skating. Ayan. Hello everyone. Ini-invite ko kayo na suportahan ang Rollball Association. And as we mentioned earlier, meron tayong sunod-sunod na tryouts dito sa none other than sa Roller Disco sa Fisher Mall
Fisher Mall, Malabon, and Quezon City. And I also invite you to try discovering your potential in rollball, and to those who are interested also in endurance skating, please message us on our Facebook page. Nandyan ang Philippine Rollball Association, nandyan din ang Philippine Endurance Team. Thank you. By the way, may nakalimutan lang ako. Congratulations also to the successful inline na skating festival dyan sa Dasmariñas, Cavite. Your reaction on this? Ayan, we recently held a race in Dasmariñas, Cavite noong October 5, and natutuwa ako na marami pumunta. May mga tao na first time naming makita. Meron ding mga tao na beginners, mga intermediate and experienced skaters na sumuporta sa event, and natutuwa ako na ito na ang isa sa mga start ng pag-discover ng roller skaters sa potential nila, both in races, in speed, and also in other forms of skating. So, ini-invite ko kayo, i-discover nyo lang yung inyong talent, and titingnan natin, sana in-expect namin na ipupush nyo pa yung inyong competitiveness, and sana maging part kayo ng national team. Alright, thank you so much, Miss Mayan. And finally, your final message, Pastor Tony, sa lahat ng mga taga-suporta nga ng Philippine Rollball Association, and invitation na rin for the upcoming tryouts. Yes, come and join us, no? Ito pong bagong sports sa Philippines, yung rollball sports. Hindi lang po tayo matututo dito sa sports na to. Ang approach po namin, may program po kami prepare, holistic po. Kasama, hindi lang po to physical, may spiritual aspect po ito. And, Kasi alam po natin, si Pastor Tony is of course, teaching the words of God sa inyong Christian church. Kaya nga may added spiritual guidance coming from you, sir. yes nga. And yun nga po, dahil sa pagtatapos po nito, ang iiwan ko po lang ng message ay kung who we are is God's gift to us. And who we become is our gift to God. So, come and join us. And of course, invitation na rin para dito sa upcoming event. Yes, please, attend po kayo ng tryouts. Yung hindi po marunong, may magtuturo po mag-roller skates. Hindi lang po roller skating matuturo na dito. Ito, may disco pa ho. May holistic nga ho tayo, may entertainment. At saka yung bonding ng family, no? And at the same time, to be competitive, yung pong rollball po. So, please join us, and also we calling the LGUs to help us. Paggamit nyo sa amin yung mga barangay basketball court nyo para mapapagate po natin to. And to private companies, we're shouting out, no? We need sponsors. Sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo And sa World Cup. And media na rin. Yes, Yes. and thank you sa media. Maraming salamat sa media, sa pangunguna ni Mr. Gab Pereiras. Maraming salamat sa iyong tulong. And muli, maraming salamat to the officials of Fisher Mall and PRBA, and have a successful and meaningful partnership between the both parties, and God bless po sa ating lahat, and we'll see you at the tryouts, although hindi ako mapupunta kasi marami akong mga aasikasuhin. So good luck and all the best. So thank you so much and have a great day. Thank you.